Sa pananaw ng Kristyanismo, ang demonic influence ay itinuturing na espiritual na pakikialam ng mga masasamang espiritu o demonyo sa buhay ng isang tao. May ilang palatandaan na maaaring magpahiwatig ng ganitong impluensya. Isa na rito ang matinding pagsalungat sa Diyos at sa relihiyon, kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng galit o pagtutol sa mga banal na bagay, tulad ng panalangin at pagdalo sa simbahan. Maaari rin magdulot ito ng pagkalito at mental breakdown, pati na rin ng pakiramdam ng pagkawala ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng supernatural na kakayahan tulad ng pagpapakita ng lakas na hindi kayang gawin ng karaniwang tao ay isa ring senyales ng demonic influence. Bukod dito, ang isang tao na patuloy na nagpapabaya sa kanyang pananampalataya at gumagawa ng kasalanan ng walang pagsisisi ay maaring magpakita ng mga palatandaan ng ganitong impluensya. Ang pag-ayaw sa mga sakramento ng simbahan tulad ng binyag, komunyon at kumpisal ay isa pang indikasyon. Minsan, ang biglaang pagbabago sa ugali ng isang tao mula sa pagiging mabait at mapagmahal patungo sa pagiging agresibo at mapanira ay maaari ring nagpapahiwatig ng demonic influence. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kontrol ng ibang pwersa sa kanilang katawan at isip, pati na rin ang mga paranormal na karanasan tulad ng hindi mapaliwanag ng mga tunog o bagay na gumagalaw ay karaniwang nauugnay sa ganitong uri ng espiritual na panganib. Sa Kristyanismo, mahalaga ang pananampalataya at panalangin upang labanan ang demonic influence, at kadalasan ay binibigyan ng simbahan ng mga ritual ng pagpapalayas ng demonyo upang maprotektahan ng mga tao mula sa masasamang espiritu. Ang isang malalim na relasyon sa Diyos at pagsunod sa mga turo ng simbahan ay nakakatulong upang makaiwas sa ganitong uri ng impluensya. Sa Mark chapter 5 verse 1-20, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa lupain ng mga Geraseno kung saan sinalubong sila ng isang lalaking tinitirahan ng mga demonyo. Ang lalaki ay matagal nang hindi nagsusuot ng damit at nakatira sa mga libingan. Nang makita niya si Jesus, tumakbo siya at sumamba, at sinabi ng demonyo na nasa kanya na kilala nila si Jesus at tinanong kung darating siya upang pahirapan sila. Tanong ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sumagot ang demonyong Legion. Sapagkat marami sila, pinayagan ni Jesus ang demonyo na pumasok sa isang kawan ng mga baboy, at ang buong kawan ay tumalon sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga taong nangyari, natakot sila at humiling kay Jesus na umalis. Bago umalis, ipinag-utos ni Jesus sa lalaki na magsabi sa mga tao kung paano siya pinagaling, kaya't ibinahagi niya ang kwento sa buong rehiyon sa Decapolis. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Jesus sa pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapagaling sa mga tao. Satan and sin can cause deep damage in various areas of life, affecting one's relationships, peace of mind, and spiritual connection. Sin often leads to broken relationships, whether with family, friends, or romantic partners. Through selfishness, anger, or dishonesty, it can rob a person of inner peace, leaving them with guilt, shame, and anxiety. Additionally, sin can create a sense of separation from God, leading to spiritual emptiness. Trust can be shattered by deceit or betrayal, making it difficult to rebuild meaningful connections. Moreover, sin can diminish self-worth, causing feelings or despair. However, healing and reconciliation are possible through faith, repentance, and a sincere desire for restoration. Living out the restored image of God means aligning one's thoughts, actions, and relationship with God's original design for humanity.
It involves embracing the values of love, kindness, and humility, and forgiveness. Reflecting the character of Christ in everyday life to practice this, one can begin by nurturing a close relationship with God through prayer, scripture, and worship, allowing His presence to shape their heart and mind. It also means extending grace to others, offering forgiveness, and being intentional about living in harmony with those around us.